Hello mga ka-TH, magandang araw sa inyong lahat at shoutout na rin sa mga viewers natin dyan at naway nasa mabuti kayong kalagayan. At shoutout na rin sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Nagsilbi ko kayong hero sa amin bilang kapwa nyo Pilipino. Keep safe po lagi tayong lahat. So ayan o, hindi na natin patagalin pa ang paksang ito. Patungkol pa rin ito sa pagti-treasure hunting natin. At habang sa kalagitnaan ng pag-explore ko kahapon, ako lang mag-isa, mga alas 8 ng umaga. At talagang gubat ito, literal talaga na gubat. At may patay na creek. At eto napansin ko, ang batong ito, nilinisan ko lang. May mga malalim siya na ukit. At para sa akin, ito ay 100% na man-made. May puzzle type pa o, ayan o. For me, man-made talaga ito kasi malaking bato na inukitan, malapad to. At may makita natin dyan yung ibang marka. Ayan o. Ayan, parang basin. Parang sisidlan ng tubig tapos tatagos dun sa ibaba. Ayan. Malalim na pagka-ukit. Matigas na bato yan, hindi basta-basta yan na ano. At tinibag ko nga yan sa gilid oh. Matigas talaga. Parang water basin siya at nagsilbi ring parang mini waterfalls kung yun ang ibig sabihin niya, kung tama ako na stone map yan. At mayroong mga hole dyan o mga dot. Pinasok ko yung hintuturo ko ay na may sukat siya na 2 to 3 inches yata yun. At kung mapapansin nyo dyan guys ay mayroong ano, ayan, may parang ukit ng kutsilyo lang or bayonita. So for me, man-made talaga guys. Nilagay sa wall yung butas. Ayan, meron pa maliit. Di masyadong resto sa camera. Pasensya na sa quality ng video natin guys ha. At hindi naman kasi mamahalin yung cellphone natin. Nagtyaga lang ako dito. At yan, may heart sa gilid. Malapad pa rin yan. So, konting highlight lang mga kaibigan, no? Yan, yung bato na tinuro ko, malaki kasi yan. At stone map yan para sa akin. Yan ang pinaka fulcrum point. At dahil fulcrum point yan, for me, nakascattered ang deposito niyan. Imperial site kumbaga. Kasi balet, may balete dyan sa ibabaw na sobrang laki at sobrang tanda. Siguro ay mga coordinate na marker yun. At may mga bato pa rin dyan na may mga tapyas, may nakasulat pa nga na mga kanji marker, kanji character. Bale, yung batong yan ay nagsilbing fulcrum point at yan ang basehan sa compass natin. Kapag mag-decode tayo, ay mahahagilap natin ng iba pang kinaroroonan ng deposito. So, balit alam naman natin, pagka imperial site ay bihira lang yung mababaw. Liban na lang yun sa mga palanas ay mayroong mga quick deposit dun, may mga hole na marker, perfect hole talaga, pero madalas ay nakuha na ng mga Koreano at mga Hapon. Mga 1970s pa tinira na nila yun eh. So konti na lang yung mga natira, kung meron pa man ay jackpot na yun. So gagamit pa rin tayo ng tulad ng isometric viewing, geometry, meron pa rin magagamit pa rin natin yung math. Hindi basta-bastang maliit lang na math ang magagamit natin dito. Kasi halimbawa ay magsukat tayo ng mga ganito, kunin natin yung hypotenuse, yung quadrant niya.
Meron tayong tinatawag na true bearing at quadrant bearing. Siyempre gagamit tayo ng compass, di ba? At yan oh, may mapapansin tayo dyan na parang kuweba. Sign na kuweba at may dot sa gilid. Parang item yata yun. At dun sa south, meron ngang kuweba dyan. Lapitan ko yan maya maya. So iba dito kaysa sa ibang site dun sa pinsan ko na lalaki. Iba din sa kanila dun kasi mga remarking nasa niyog at bagong gawa lang. So ipapaliwanag ko maya maya ang remarking. Ayan o, kung hindi ako nagkakamali ay cave yan, pero walang item dyan para sa akin, nasa labas. Kumbaga mga coordinate marker lang ito o mga surface trail marker. So yun nga sabi ko no na kakaiba dito sa site na to kasi mga bato ang inukitan. At dun sa pinsan ko ay mga niyog. Ayan, may 3 dots pa. Ano kayang ibig sabihin nun? So konting highlight lang no mga kaibigan, konting kaalaman lang. At ano ba ang remarking? Kasi nagbanggit ako ng remarking. At anong pagkakaiba sa remarking at sa old marking? So konting highlight lang. Ang remarking ay mga bagong gawa lang na marka na ginawa nung 1970 to 2003 hanggang sa kasalukuyan ngayon, I mean, at gumagawa pa rin sila ng mga remarking ngayon. Actually, madaling araw sila gumawa, mga alas 2 to alas 3 ng umaga para hindi mapansin ng nagmamay-ari ng lupa. Sino ba ang mga yon? Sila yung tinatawag na mga, maglagay tayo ng sample dyan halimbawa may niyog dyan, papakita natin na may remarking. Sila yung mga personnel na pinagkatiwalaan ng mga retrieval companies. Kumbaga sila yung ninja retrieval teams na inatasang magpunta at magbalik dito sa Pilipinas para maglagay ng mga panibagong marka tulad niyan. Mga 2 months pa lang. Ganito kasi dito mga ka-DH, yung mga Hapon ay bumibisita dito at akalain mo na kung ano yung binisita nila, yun pala ay nagre-remarking sila pagkagabi. Pero ang original na marka, halimbawa ayan, halimbawa batong yan, yun ang pinaka totoong marka talaga noon pa. May kaakibat siya dyan, no? Naka-align siya sa batong ikalawa. Ayan. Azimuth and back azimuth ay northwest and southeast yan. Naka-align yan. Kung gagamit tayo ng compass ay naka 135 at 315. So it means may missing coordinate na bato. Paano natin malalaman? Wala naman tayong metal detector, wala tayong Japanese one. Pero yung mga electronic device dito ay hindi gagana pagkat ganito kung malalim naman ang setup. So ayan, nagkataon na may niyog dyan at nilagyan talaga nila. At naka 270 west yan. At yung bibig, parang mukha kasi yan. At yung bibig nagsilbing metal element. Pagkat meron tayong 5 elements. Yun yung water, earth, at fire, wood, metal. Yung earth ay bali fulcrum point niyan, yung pinaka centering talaga. Gagawa tayo ng cross line at centering para matrace natin yung kinaroroonan ng dig spot. Ayan, iniline ko, ayan, naka north yan.
0 degree. Ayan, nilagyan ko ng staka. Posible na item yan, yung nandyan. Baka may magtanong, bakit di ko hukayin? Eh, hindi. Wala naman akong intention na hukayin yan mga ka-TS. Pagka alam natin na pagka ganyan ng mga setup ay malalim yan. Yun nga sabi ko kanina, kakaibang setup dito. In-insert ko na lang na video na to, yung topic na to, sa ibang area kasi to. Yung sinasabi ko na sa pinsan ko. Para magkaroon din kayo ng knowledge about dito. Sa tinatawag na remarkings. Mga bagong gawa lang na gawa ng mga Jaika, ng mga ninja na inatasan na mag-remarking para palaging monetize pa rin yung deposito nila. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ang example ng mga elemental codes. May 8 elemental code yan, oh. At may mga degrees. Tapos may tinatawag tayong Unicode. Ayan, may mga corresponding na degrees yan. So yan lang po. Maraming salamat sa panonood ninyo guys. At keep watching at paki-subscribe naman. Ingat po tayo palagi. God bless.